Romelin po, Professor Romelin, akyat na po tayo sa entablado at Atin din pong tinatawagan ang kawaksing direktor, si Sir Rex Nepomuceno, para padaluyin ang ating roundtable discussion. Palakpakan po. Ayan. Magpe-place po ulit kami ng mikropono sa gitna. Sa mga may katanungan po, ay lapit lamang po sa gitna. Muli, nandito po ang ating mga panelists at ang ating moderator. Magandang hapon po sa ating lahat. Muli po maraming salamat sa ating mga tagapagsalita, sila Drs. Ana Sibayan Sarmiento, Dr. Francis Cruz at Dr. Romlin Metila sa kanilang mga lektura ngayong araw. Sige po, may nakapila na po agad na unang magtatanong sa atin. So, dahil medyo nag-overtime po tayo ng konti sa ating tawag dito, workshop, mas maikli po yung natin ngayon, dahil hanggang 5 PM lang po tayo dito sa hall. Pero sige po, subukan natin at facilitate yung pinakamaraming mga katanungan pa rin. Good afternoon po. I'm Sherwin Dakiwag po, instructor in the College of Education, Ifugao State University po sa campus. Also, MA Language and Lit student po ako from UP Baguio. Actually po, this topic, multilingualism, translanguaging, it's really, really very close to my heart and I'm really interested in this. In fact po, 2 years ago, I wrote research proposal regarding translanguaging. However, hindi siya na-push through kasi contract of service. So, hindi po pinagbawal, something like that. But anyway po, ang dami pong mga bagong perspective kung narinig from translanguaging na kailangan i-update for me to push with this paper. However, the thing that I was really shocked the most po yung material kanina using Singlish. So, meron ng parang na-formalize somehow. Singlish, Singaporean English, nagkaroon ng book for kids. Now, my question po is that, is it also possible for that to happen in Taglish, given our situation right now? Is it possible that we have some kind of ma-formalize somehow ang Taglish? And if magkaroon po ng standard or formalize ang Taglish, hindi po ba niya, kumbaga, masasagasaan yung idea ng pagiging dynamic nung Taglish, yung pagiging liquid basically nung language na yun? So, yun po yung tanong ko. Yeah, sige. Yung sigurong kailangang pag-aralan ay yung tamang paghalo ng Tagalog at English para yung style ay manatiling formal at akademiko dahil alam naman natin na by default informal ang Taglish. Pero pag nag-aaral ka, kailangan yung register ay medyo formal, kanina kaya kahanga-hanga yung paggamit kanina, kahit maliit na sample lamang yung nakita sa material na video, parang okay yung pagkakahalo niya. Ayaw nating magtunog quote-unquote maarte. Oo, yung sobrang dalas ng switches, may pag-aaral din na nagpakita na sa math, hindi nakatulong daw sa comprehension ng code switching ng teacher. At ang report, napakadalas ng switching niya. So, yung pagtimpla ng gamit para manatiling akademiko yung Taglish na gagamitin, siguro yun yung dapat pag-aralan. Pahabol na lang, may kinikwento yung mga estudyante kong may vlog ba? Isang teacher, yung nagtuturo ng math, nagproproduce daw ng handouts in Taglish at popular sa mga bata. Tapos sabi ko, kunin nyo nga yung handout niya, pag-aralan natin. So sa mga ganyang exploration, kung hindi natin pag-aaralan at ipapolish, di natin mararating yung gusto nating tamang forma ng Taglish, sir. Yes, hello. Meron ng mga literature published in Taglish. Hindi ko alam kung para sa bata, pero meron yung para kay B. Sino yung author nun? Nikki Lee, ayan. So, I think looking at languages from the perspective of evolution and learning from the Romance languages themselves, so Spanish, French, nagsimula sila as bastardized Latin, quote-unquote, pero it's print that legitimized all of them. And siguro in the far future, hindi na tayo nag-exist,
legitimate academic language na rin ang Taglish kasi inevitably languages come into contact and they evolve and through print and its recognition in the academe, they become formalized, legitimized, ayun, so on and so forth. Meron na sa ATM din. Minsan nakikita ko sa ATM, may option na Taglish. Hindi lang siya Filipino-English. Meron, hindi ko alam kung anong ATM yun. Pero meron ATM na ganyan. Kaya ibig sabihin kung may ATM na option, may isa. Hindi ko alam kung anong bangko na yun. Hindi ko nasasabihin. Hindi kasi hindi ako, wala akong commission. Ay, sa bangko na yun. Pero meron rin pong ganyan. Pero tama naman na register ang concern natin dito. Kasi sa ngayon, ang daming iba't ibang version ng Taglish, di ba? Nakikita natin yung meme sa internet, yung tinray, trinay, at saka yung made subok. Di ba? Yung made subok siguro naman hindi. Ay, hindi ko alam kung meron market yung gano'n. Siguro. Pero baka yung trinay, tinray, nakikita ko rin kasi ito kahit medyo seryoso din yung usapin, di ba? Parang yun. Kaya at some point, baka magkakaroon ng register. Pero ang hirap, as a foreign language teacher, kasi meron kwento tungkol sa, may nagtuturo ng Filipino sa Japan. I think nangyari to sa isang conference. Tapos kinwento niya, ang hirap ituro yung Taglish. Kasi syempre yung mga Hapon na pumupunta dito, ang na-encounter na, lalo na sa Metro Manila, ewan ko sa mga ibang konteksto, ay Taglish. Tapos sabi nila, how do we do that? When do we start to switch? When is it acceptable to switch? Ganon, ang hirap. Ang hirap niyang, siguro, baka may mga saliksik tungkol dyan na kung saan ka magsa-switch. Saan ba? Meron, siguro naman yan. Meron yun. Siguro yung isa ring dagdag ko lang din bilang galing din sa sa larangan ng speech speech communication. Yung Taglish din kasi ay largely nagre-remain sa oralidad, sa oral na dimension. At ang hirap i-codify ng nasa oral na dimension din. Pero it doesn't mean na walang lugar sa akademya, walang lugar sa may dagdag na layer ng ng hirap. May mga nakapila po ba? Ay, sige po sir. Sa mic. Kala ko wala kasi kaya nagdaldal ako. No? Magandang hapon po. Ako po si Sir Erdi mula sa De La Salle University Integrated School. At nagtuturo po ng Filipino at Panitikan sa Basic Ed. Grade 10 students po. Nabanggit niyo po kanina, Doc Romilin, yung tungkol sa dapat mayroong guidelines kung kailan gagamit ng translanguaging. Ang tanong ko po, kailan ba nagkakaroon ng hangganan ng paggamit ng translanguaging? Kaya ko po ito na itanong kasi gustong-gusto ko yung paksa o yung ideya ng translanguaging kasi epektibo to sa aking mga mag-aaral. Kasi ang aking mga mag-aaral ay ang unang wika nila ay Ingles. Pag nagtuturo ako ng El Filibusterismo, hindi ko pwedeng ituro ito ng dire-diretsyong Tagalog o Filipino. Kailangan kong mag-switch sa Ingles. Kailangan kong gamitin yung Gen Z words. Kagaya nung nakaraang linggo, natalakay namin yung nabigong revolution ni Simon doon sa chapter 23 nung nalaman niyang patay na si Maria Clara. Tinatanong ng mga bata, matutuloy po ba? Sabi ko, sinasabi nga ni Miss kanina, let him cook. Kasi hindi pa tapos, may mga susunod pang kabanata. Doon ay nahuhuk ang mga bata kapag ginagamit namin yung wika. Ngayon, bunga po nung pag-aaral na yun, nakabuo kami ng isang papel kung saan meron po kaming mungkahing modelo doon na nakaangkla doon sa tatlong trimestre po namin. Isinalin po namin yung translanguaging bilang paglalangkap wika. Dahil naglalangkapan yung lahat ng wika ng mga mag-aaral na ginagamit. Sa term 1 po ay meaning making, hinahayaan namin na gamitin, nakikisali kaming guro sa paggamit ng mga wikang nalalaman nila. Term 2, kakaroon ng paggabay. At term 3 ay, babalik po ulit kami dun sa monolingual na paggamit. Ngayon po, kaya ko po na itanong kasi may itinatadhana ang DepEd na competency. Kung saan isa doon ay kailangan namin o kailangan ng mga bata na matutong magsulat sa Pilipino, halimbawa ng sanaysay, ng mga conceptual na balangkas. Ngayon, kung papayagan natin ang mga bata na mag-translanguaging sa buong taon, sa buong academic year, baka hindi sila masanay sa pagsulat ng sanaysay, ng conceptual na balangkas, na nakasulat sa wikang Filipino.
Kaya ang tanong ko po, hanggang o saan po ba yung hangganan ng paggamit ng translanguaging? Pero malaking tulong po yun. Salamat. Kaya talaga language management, tas interactional management yung dapat aralin, no, pagdesisyonan. Di ba sa language acquisition, mayroong konsepto ng input. Yung input sa target language, kailangan mo yun kasi may matututo ba ng walang input? Hindi naman pwede. Kaya sa isang language class, ang pinakamarami pa ring input ay yung para sa target language. Yun yung kailangan nating bantayan. May naobserbahan ako, Filipino class daw siya. Ay, English, Filipino class. Pero ang daming English ng teacher na nababother ako. Although, di ba, nag-advocate ako for multilingual use of in the classroom. Pero nabother ako, mas maraming ganitong wika kaysa sa target language. Yun yung hangganan, sir, I think, no? Theoretically pa lang ng translanguaging, babantayan mo na yung target language ang may pinakamalaking input kung ito ay language class. Kung hindi naman po language class, ang iginigiit yung official medium of instruction, yung magiging main language ninyo. I think ang prinsipyo niyan, yung rational, kasi may mga national assessments tayo. Hinahanda natin yung mga estudyante para doon. At ang gamit ay English or Filipino. So kung hindi nila kayang maipaliwanag ang mga sagot dyan sa main language na yan or official language, ay magkakaproblema sila at it will reflect on us also. Ako naman, yung reality din, yung sa totoong buhay ba talagang tinag-uusapan natin yung konseptong yan sa English or Filipino? Sana i-consider rin yun ng mga content subject teachers na siyang magtatakda, sir, sa classroom nila kung ano naman din yung hangganan ng translanguaging. If I may, oo. Mag-deviate ako ng konti sa topic. Diba, lahat tayo, as language teachers, we are concerned with language acquisition. And we all know that languages are required. There are 4 main communication skills: the reading, writing, speaking, and listening. And though they're all interconnected, they develop separately. And we all learn each one by practicing each skill. So, kaya marami sa generation ng anak ko ngayon marunong makaintindi perfectly ng Tagalog, pero hirap na hirap mag-produce kasi nga magkaibang processes yung involved. And it's mas mahirap lagi yung production kasi may lexical retrieval. Right? Hindi siya passive na skill. At very valid yung concern ni Sir dahil paano nga ba sila magpo-produce dun sa target language kung hindi sila nabibigyan ng sufficient opportunities or sufficient push if we allow translanguaging all the time. In our case, or at least in my case, 4 na taon yung aming program sa Spanish. I do a lot of translanguaging in the first 2 years, sa basic, and I think it's parallel to what you said, yung 4 semesters na during the first sem, maybe, and then you gradually, scaffolded. Towards the end, the expectation is to be able to produce more in the target language. So towards the 3rd and 4th years, kami predominantly naka-Espanyol na. So nagdi-discuss ako ng linguistic concepts, may applied linguistic courses or literature, history, yung tinuturo ko ngayon, business Spanish. Lahat ng discussions naka-Espanyol at sila din ang expectation ay sumagot sa akin ng Espanyol kahit gaano kabarok. Right? Pero napapansin ko, nagtatagalog pa rin ako o nag-English, iba na yung function niya. So translanguaging has a pedagogical function where ang concern talaga ay meaning making, understanding concepts. Pero yung sa 3rd and 4th year classes ko, pag nagsuswitch ako, it's more for connection, to lighten the mood, it's really to establish connection with the students. Sa experience ko naman, parang iniisip ko, usapin din ito ng register. Kasi, kung, kunyari, hindi,
marami na ngayon kasi nasa Dean's office din ako. Lahat sila ay galing DFPP. Hindi karamihan. Tapos lahat ng mga sulatroniko, the joke lang. Lahat ng mga email ay naka-Filipino. At natuwa ako doon kasi never ako nagkaroon ng model paano magsulat ng isang formal na email o ng letter sa Filipino. Kasi dati, parang, kunyari sa Filipino class ko sa high school, parang sinasabi, parang yung expectation, ay marunong ka nun, dapat alam mo na. Pero hindi, kailangan talaga ng yung materyales. Dapat may modeling. Kahit sa German class, parang ang tanong sa akin, paano mag-academic German? Ito yung mga sample. So yung sample, yung gagawin mo muna, paano mo ito translate yan sa oral language na mas madali, di ba? Mas conversational. Pero dapat, posible din yung kabaliktaran na ita-translate mo yung oral mo, yung informal, mas malang standards sa formal na language. Pero kailangan doon maraming models. Kasi kapag hindi sila nagbabasa at walang modeling na nangyayari, paano lang malalaman yung register, di ba? At kailangan doon yung materyales. Kaya lang sa amin, kailangan gradual siya. So hindi naman pwedeng kaagad na, ito na C2 level ng kasi ewan ko kung ano mangyayari dyan. Nag-drop na silang lahat, di ba? Parang yung read this philosophy, Hegel in German, di ba? Hindi naman kahit sa English ang hirap nun, di ba? Kaya ayun, gradual tapos maraming modeling and reflective activities. So good afternoon po. Ako po si Alyssa Navarro po from UP Open University. Actually, student pa lang po ako, pero may interested din po talaga ako sa language, sa pagsasalin. So dalawa po kasi ang questions ko, pero parang ang napansin ko po, yung isang question ay sinasagot po ng 3 panelists. Pero parang hatiin ko po na yung first question ay kay ma'am, tapos yung second question po ay sa inyo po, dahil yun po yung connected sa topic nyo. Para ma-maximize ko po yung time to ask questions. So yung first question ko po ay kay ma'am about translanguaging. Sa inyo pong, sa mga pag-aaral or sa kung ano yung experience nyo, parang yung, di po ba sa Philippines may dying languages? Nasa 35 to 40 languages po yung endangered, tapos parang nasa 11 po yung talagang malapit na maging extinct, ganun. Para sa inyo po, paano po magagamit yung translanguaging, lalo na po sa classrooms, para po ma-save yung mga languages na malapit na pong ma-extinct or yung endangered? Yun po, parang sa inyo po, dahil parang iniisip ko po kasi saan siya pwede pa i-apply, aside from dapat mapataas yung grades ng students, mapataas yung ranking ng Pilipinas sa kung saan man, ganun. Parang, ano po yung parang mas concrete na realidad na applicable po siya. So yun po, translanguaging. Tapos yung second question ko po, dahil may kinalaman siya sa decolonization, yung topic nyo. Halimbawa po, medyo parang sanga-sanga din po siya sa utak ko, yung halimbawa po yung sa yung sa issue po ng Agham, like yung kahapon po sa DOST, di ba? Yung technically parang pinopromote po talaga yung use of AI, generative AI sa schools. So, when it comes po, konektado siya sa decolonization, kasi parang nabanggit po na yung mga indigenous, parang nilocalize natin yung pagtuturo ng second language, like yung Spanish, mas pinapalapit natin siya sa sariling experience natin as Filipinos, gano'n. So, halimbawa po sa katutubo naman, like binanggit po kayo na yung mga mangyan din, nilalapit din po sa experience ng mga mangyan, yung pagtuturo ng second language or yun. Pero sa inyo po, as yung mga nag-aaral on decolonization, parang sa inyo po, parang paano ba mape-prevent na pag nagturo tayo sa mga marginalized communities, masanitize po yung language at parang ano po yung mga dangers nun pag nagturo tayo sa kanila pero parang tayo po yung outsiders, ganun. Ano po yung dangers? Parang yun lang po yung may tanong sa inyo. Kung ano nakikita niyo yung dangers pag outsider ka pero magtuturo ka ng ganitong language, ganun, sa mga nasa indigenous communities. Yan po. Maraming salamat po. Wait lang, yung sa AI, sorry, hindi ko, anong pang kinalaman doon yung AI? Sorry po, hindi ko muna, kasi po yung sa AI, dahil may, parang pinopromote po natin na yung use ng AI ay para ma-promote pa po yung
pagpapalakas pa po na malocalize yung, po yung English at yung Filipino mo, bridge po yung gap. Opo, yung sa AI. Kasi parang may ganun po na, or sa indigenous people. Or I think mas clear po yung example sa indigenous peoples. Na halimbawa po yung sa Mangyan na nag-aral sila ng English, pero applied po sa context nila, sa everyday living nila. Pero parang ang ano po kasi doon, yung sa AI ay, dahil may mga data centers po na threatened mapalayas yung mga indigenous peoples, ma-displace po sila from their homes. Parang ang ironic lang po kasi na pinopromote natin yung isang technology for quote-unquote para matuto yung mga katutubo, pero parang yun po. But I think gusto ko lang din po yun, makita nyo if may something siyang connected sa decolonization, sa dangers ng yun po. Yun. Kung ano lang po yung thoughts nyo, honest thoughts, ganun po. Yun, salamat po. Pumila po. Ay, pero... Ay, di, okay lang po. Pahayaan muna natin sumagot muna. Tapos pwede po natin. Sige, yung tanong sa akin ay kung maalala nyo, kung may pwedeng gawin para matulungan yung mga dying languages na sila naman yung maisama siguro doon sa trans-languaging sa klase para mabuhay yung mga dying languages. Siguro, yung importanteng punto, yung mga wikang gagamitin kasi sa edukasyon, kailangan muna silang maihanda bago gamitin sa edukasyon. Paano maihahanda? Dapat intellectualized sila at dapat standardized sila. Lalo na kung gagamitin in print, alam mo kung paano baybayin. Hindi yung babawiin mo, mali pala yung spelling mo. Pero kung ito'y gagamitin lang talaga sa komunikasyon, orally, bakit hindi? Pero yung pwedeng maging problematic sa dying languages, alam kaya ng lahat ng mga bata, alam din kaya ng guro, baka lalo silang hindi magkaintindihan kung talagang science ito, halimbawa may konsepto, intellectualized ba yung dying language? Parang hindi yata niya maaabot yung puntong yun kasi dying nga siya, no? Kaya baka hindi siya ganun kahanda, hindi siya magiging ganun ka-useful para sa edukasyon, sa diskusyon. Kaya hinihikayat tayo, yung lahat, na huwag tayong makontento na ito lamang yung status ng ating wika. Mag-intellectualize tayo, mag-standardize tayo para handa silang gamitin sa edukasyon. Ayun, yun siguro yung importanteng requirement. Ako, if I may add, I think at our level, what we can do is recognize the existence of these languages in our classrooms. At least in our space, they're all equal, no, on equal footing. Pero kung pwede ko i-share yung case ng Chabacano sa Zamboanga na it was a dying language, but so wala sa education sphere yung push na sa government, local government nila. Na nag-effort talaga silang iangat yung prestige ng kanilang language, ginawa nila lahat ng kaya nila, nag-print, yun. So it's a different channel. Storytelling. Ayan, na parang yung ginawa ng Brothers Grimm na ito yung aming identity through literature. So our turn. Yung question ay, I think tulungan ko si Alyssa na i-articulate lang yung question din. I think yung main question niya ay, ano yung risks involved kapag ka magtuturo ng wika sa mga katutubo at baka may may interruption, may disruption na nagaganap kapag ka nilalapit natin supposedly ay para paunlarin yung wika pero baka may nagtatamper halimbawa sa nila. Pero I think gusto niya lang din i-contextualize na halimbawa ginagamit ang AI supposedly para i-improve ang wika, pero alam natin, halimbawa sa konteksto ng pagtatayo ng data centers, ng Pax Silica, na na-infringe ang karapatan ng mga katutubo. I think mas pang-contextualize yung second part ng ng kay Alyssa na yan. Pero mas yung tanong niya ay, may risk ba ng pagtatamper bilang supposedly ay language teachers, pero baka may tama ba, Alyssa? Okay. Ang pagkakaintindi ko sa maraming strands ng dekolonisasyon, hindi pwede maging extractive ito.
Kaya ang data center, kung ang usapin ay dekolonisasyon, hindi tugma ang pagkaroon ng data center sa indigenous lands. Or even we must even debate on, kung ano ba talaga yung purpose ng maraming AI, surveillance nga ba talaga, 'di ba? Kasi syempre paraging sinasabi ng magagandang salita na digital humanities ako. Hindi ako yung parang, so talagang galing ako sa nag-AI ako pero local, no? Hindi yung parang LLM, nire-reduce ko yung use ng LLMs ko. Kasi ito ay lahat ng, yes, pwede natin sabihin na tool. Yung ayoko lang kasi dito yung sinasabing inevitable siya, no? Hindi naman sila, walang ganyan klaseng diskurso sa renewable energy o kaya sa mga ginagawa ng mga katutubo. Hindi naman sinasabi na inevitable yun. Pero yung AI bigla na, it's inevitable, we can't change it, 'di ba? Parang bakit ganyan, 'di ba? Hindi ko maintindihan yung ganyan klaseng At saka they rely on yung parang novelty ng AI parang hindi naman siya novel, hindi siya artificial kasi gawa yan ng tao at hindi siya intelligent kasi correlation yan lahat. Hindi yan talaga yung tunay na intelligence. Kaya yan, oxymoron yung AI na yun, 'di ba? And I'm saying that as someone who did digital humanities kasi nag-gets ko kung ano nangyayari dun sa likod ng screen, no? Kaya lahat yan correlation na kaya ang dami nilang greedy sila sa data set. Doon naman sa language as a tool, I think kailangan tayo maging reflective. Ano ba talaga yung purpose nun? What is the purpose? Bakit nga ba sila may English class? At sa kahit anong English class dito, ano ba talaga yung purpose nito? At alam naman natin, kino-coach ito ng government as, globalization, neoliberal, OFW, ganyan talaga, di ba? Pero sa konteksto ng mga mangya, it depends how the teacher also approaches it. Kasi limited din tayo by structures, di ba? That are larger than ourselves. Kasi palagi kapag, kunyari ganito yung usapin sa mga ganitong conference, sinasabi palagi, pero ma'am yung DepEd may curriculum. Di ba? Palagi kong sinasabi, you should do this, or try natin na hindi, or try to learn from other people as well, di ba? Kasi meron silang mga ontology para sa ano ba yung medisina talaga. Kasi yung West, dati, or kahit ngayon, yung sinasabi ng traditional medicine, kahit sa Dewey Decimal System ng mga library, hindi yan considered medicine, nasa anthropology siya or something. Ganun yung classification niya. 'Di ba? Kaya, kailangan kung ano yung purpose nito, doon naka-cater yung materials. 'Di ba? Kaya lang kasi, every time na ganito yung conversation, sasabi, ma'am, pero yung DepEd kailangan ganito, ganyan. 'Di ba? So we're also limited by the structure ng agencies natin. So, of course, I would like to say it should be, we should not forget na may power relations that are sometimes beyond our control. We can only do so much as teachers. We can try to mitigate, siguro, pero ayun, and we can use our education. Kaya ano ba yung purpose? Kaya ba natin gawin yan? Is it inclusive? Is there an exchange? Is it equal? Pero at the end, di ba, there are these other structures that guide it, that yun yung mahirap. Salamat po. Sir, ayan ba? Kung masyado makita ba? Okay po, ayan. I'm Christian Lloyd Valenzuela po from Gordon College, Olongapo. So siguro po manggagaling naman po ako sa konteksto ng teacher training in terms of code switching and translanguaging. Kasi po, for 4 years, I've been teaching pre-service English teachers. So, unfortunately, may mga ilang konsepto, may ilang konteksto at kultura na kapag ikaw ay isang English teacher sa Pilipinas, kailangan magtunog kang Amerikano, kailangan ang variety ng wika mo ay ng wikang English na ginagamit mo ay Amerikano kasi sa kanila nang galing yon. So, kung nag-code switch ka, kasi sa amin po, for personal experience, medyo mayabang ako magsabi na nagka-translanguage and nagko-code switch kami sa klase kasi nagtuturo ako ng linguistics and literature. So parang, sige, kasi iba-ibang languages eh. But for other matters, may mga ilang akong estudyante na magsasabi na, sir, buti pa sa inyo pwede mag-code switch and such. Sa iba po kasi English policy kasi you are English teachers. So parang ang manggagaling ako sa tanong na how can we, for example, ako po, how can I actually gradually introduce and say that translanguaging and code switching for students and for future English teachers are powerful tools to better teach language like English or whatever language it is without jeopardizing your quality as an English teacher. Kasi unfortunately, yun nga po, pag hindi ka fluent sa English, nagko-code switch ka, ay, medyo mababa sa rating sa demo, sa classroom observation, may ganun eh.
So, lagi kong binabanggit sa mga estudyante na sana hindi ganon. Pero kasi nangyayari sa kanila. There are also instances na they cannot find a job just because they allow code switching pag nag-demo or they allow translanguaging intentionally. So parang pagtingin ko doon is, paano kaya yung pwedeng paraan? Para at least sabihin natin na, kagaya ng diskusyon natin na, ang code switching at language, ang code switching and translanguaging ay hindi nakabababa ng kalidad mo bilang isang guro ng Ingles to contextualize the situation. Ayun po. Dapat tanggalin yung indicator na yun sa class observation form. Hindi naman yata, yung form na yun, kumakatawan yun ng expectation sa'yo ng institution mo na dapat mong ginagawa. No? Bagamat form yun, malaki yung pinapahayag nun. No? Yun yung standards that you have to live by, teach by. Tanggalin yon. Dapat, ano ba yung pananaw, pinapakita na yung institution, hindi siya naniniwala sa prinsipyo ng translanguaging doon sa mga ginagawa naming observation forms sa klase, lalo na kung may demo yung student sa kurso. Ang nakalagay na counterpart niyan, yung use several languages appropriately in class. So, paano mo tamang ginamit yung iba pang wika sa klase? Oo, yun. Hindi yung ang target language lamang yung dapat gamitin. Siguro, sir, unang nabuwag yung mga monolingual perspective ko nang ako'y bagong graduate at nag-observe ako sa UPIS ng isang klase para doon sa MA program ko. Nagulat ako, kilala ko na yung teacher noon pa, alam kong veterana to, magaling to, naririnig ko na siya. No, buti na observe ko, malapit na mag-retire, naabutan ko pa. English class yun no? So yun yung tingin ko sa kanya. Tapos biglang nag-Filipino. Naku, talagang nagulat ako, nag-Filipino si ma'am. Iba yung perspective ko noon. So you could just imagine. English all the time ako. Kahit nag-consult sa recess time yung klase ko, English lang ang maririnig nila. So ganun ako noon. So nire-reconcile ko yan sa narinig ko about her. Tapos yung nasasaksihan ko sa observation, kailan niya ginamit yung Filipino nang nagbiro siya. Kailan siya ulit nag-Filipino? Nung prinis niya yung bata. Kailan ulit siya nag-Filipino? May kwento siya na related sa klase. Tapos, magaling ba mag-English si ma'am? Oo, magaling siya mag-English. Magaling siya magturo? Oo, magaling siya magturo. Nag-i-English yung mga bata? Oo, may gisundot na Filipino, hindi during nagre-recite. Yung naririnig ko lamang pag-uusap sa tabi. Alam nila kung kailan dapat gamitin at saang instances sa klase dapat gamitin. Yun yung hindi agad-agad sa pagkakataong yun nagbago yung perspective ko. Pero I could say and identify it really as the beginning na pwede naman pala kasi nasaksihan ko mismo. So kung magpapakita tayo, wow, tayo yung living model na hindi ibig sabihin nagta-translanguaging ka, you're deficient in teaching or in any of those languages. For some cases, kaya po nagko-code switch kasi hindi pa ganun ka-competent sa ibang mga wika. So it acts as a language crutch, like a scaffold, yung kinikwento na hindi grammatical, hindi maganda yung switches kasi ginagamit siya bilang crutch. Pero yung talagang very competent sa iba't ibang wika, smooth yung mga switches at malinaw na naiintindihan. Yung ganong klaseng translanguaging yung ipakita natin para maiba yung mindset. At burahin yan sa class observation form. Okay. Bakit ganun? Oo. Coloniality yun. Yun ang isa sa mga lingering colonial na di ba? Na parang you have to talk like this all the time because they want people to sound like this. They don't want us to talk normally like normal people.
Last question tayo. For the interest of time lamang po. Sige po, magandang hapon po sa ating lahat. So, natalakay po natin kanina no, yung usapin ng MTB-MLE. Tapos bilang isang estudyante na naabutan yung MTB-MLE at gumawa din ng pananaliksik tungkol sa MTB, yung MTB po na ginagamit namin is Sinugbuanong Binisaya or Cebuano, okay po. Makikita po talaga natin, kagaya ng sinabi nyo po sa datos na nakuha nyo sa kanyang pananaliksik, na tumaas yung kumpiyansa ng mga mag-aaral at nakikita na tumataas din yung partisipasyon sa klase. Siguro po, yung tanong ko, sinubukan nyo din po bang tingnan yung pamamaraan ng pag-assess ng mga estudyante at yung material na ginagamit sa MTB-MLE? Kasi po, kung sa akin lang po at sa iba't iba pa pong talakayan doon nung nagkaroon ng protesta tungkol sa pagtanggal ng MTB-MLE, masasabi talaga na yung mga material na ginagamit sana para sa mga batang from K to grade 3, di ba po tama, ay naglalaman ng mga salita na di naman talaga ginagamit ng isang Sugbuanong bata sa edad na ganoon. Meron ding mga kwento doon sa mga libro o mga module na hindi nga pambata, kabet, etc. Diba? So, kinakailangan, I think din po kasi, sa epektibo yung MTB-MLE kasi pati sa kolehiyo, gumagamit din naman tayo ng Tagalog. At sa UP Cebu, gumagamit din po kami ng Cebuano. So, merong translingual. I think po, isa din po siguro sa dapat nating tingnan kung yung mga material, kasi yung mga guro ay kailangan silang sumunod sa material eh. Kailangan, kasi nasa pati yung pagsusulit dyan, nakabatay doon sa competencies. Kaya po sa paaralan namin, nagtataka kami kasi may dalawa po kaming periodical exam nung elementary kami. Isang gawa ng division at isang gawa ng guro. Malaki naman yung score sa exam na gawa ng guro, pero sa exam na ginawa ng division or ng DepEd, maliit po yung grades. I think po may plano po ba kayo, lalo na sa mga regional po kasi, lalo na po sa Cebu, parang pinapaigting po yung talakayan na ibalik yung MTB-MLE kasi nga nakikita ng mga guro na epektibo ito at sayang lang na trinash lang ito ng DepEd ng agad-agad na wala nga dong proper na consultation at etc. Siguro po, do you think po na paano kaya natin siguro mapapaigting o di kaya paano natin maibabalik yung MTB na sa pamamaraan din na ito ay pangbata at ito din ay nakaugat sa komunidad ng wika? Kasi nakita ko rin sa mga nagsusulat ng module, kadalasan sa kanila ay hindi naman teacher. Gets po. Pero din po, gets po ba? So parang it's a questionable din sa material. At pangalawa din po, yung nilalaman ng mga module ay napakalalim na mga salita na hindi siya conversational kahit sa mga native speakers. Kasi I tried letting my mother read the MTB module at kahit siya, ano tong atrasawo, ano tong mga kahiladman, mga ganun, which is kahit sa Cebuano ngayon, ito ay hindi na masyadong ginagamit na salita at ito yung mga malalalim. So yun po, bilang teacher din po. Thank you. Salamat. Bibilisan ko na lang yung pagsagot. Medyo maraming tanong. Una, nang tinanong namin yung mga guro dun sa pag-aaral tungkol sa mga materyales na ginamit, napakakonti lang po yung nakatanggap kasi ng materyales mula sa DepEd eh. So lalo na sa unang 2-3 taon ng pagpapatupad mula nang nirolyo yung programa. So, it's like halos wala po silang ginamit. I can't imagine paano nila tinawid. Tapos yung hindi po sila napapadalhan ng DepEd ng materyales, nag-scramble sila paggawa ng kung ano yung pwede nilang magamit. At tayo, pag nagmamadali tayong gumawa, kahit tayo, di ba, pag nagmamadali tayong gumawa, gagamitin na natin. Tapos bago yung programa, bago yung ideya na gagamit ka ng Sinigbuanong Binisaya sa pagtuturo. So you could just imagine yung quality ng gawa nila, basta may magamit sila para maitawid yung pagtuturo.
Kung titingnan din yung training na inattendan nila, walang specific training na, lalo na nung unang mga taon, yung maghahanda talaga sa kanila para gumawa ng materials. At napaka-specific na skill set yan. It's not just like teaching. Iba, may special kaming kurso para sa materials development. Special na skill set yan. Hindi lahat ng gurong graduate sa BE Ed or BS Ed nila, maaasahan mong mayroong skill set na yan. Depende kung may kasamang kursong ganun sa programa nila. Nireport din nila, sir, na kahit gumamit sila ng mother tongue sa school para sa assessment, ginagamit din daw nila yung galing sa division, tas nire-report nila, pero hindi mother tongue yung gamit ng division. May mga ganun. Eh di makikita na natin na magkaka-issue yan sa performance ng bata. Kasi kung sinugbawanan, binisaya, tinuruan, tas i-assess ng English, kawawa naman yung bata, no? May disconnect na malaki doon. In theory and principle, maganda yung programa, pero kapag tulad ng flood control, hindi natin ito maayos na pinapatupad, walang materyales daw po. Makikita mo, 0, 0, 0, wala silang na-report. Or yung training ay naudlot, naputol. Hindi po natin maasahan tulad ng mga tinayo nilang flood control, guguho yan. Ano? At yun nga po yung nakita. Yung huling sagot ay tanong paano maibabalik yung MTB-MLE. To be very practical about it, yung policy makers natin, yung mga senators natin, they want proof. They want proof that it will work. And proof would be research na tumaas ang grado ng mga bata dahil sa MTB-MLE. So sa kasalukuyang kalagayan natin, yan po yung hinihingi nila. Pakita niyong tumaas ang grado. Pakita niyong tumaas tayo sa TIMSS at MTB-MLE yung ano. So, andun pa rin yung push for English also. Like, ipaliwanag sa mga senador kung paano pag malakas ang mother tongue skills, papaliwanag natin yan sa mga senador na kilala nyo na kung sino. Ipapaintindi ninyo yung teoryang yan. Ano? And kung makukumbinsi sila, it's highly political really. Yan yung napatunayan ko doon sa huling papel na sinulat ko na may political focus para sa policy making. Alam nyo po yung decision makers are not really so much educators but politicians. So I guess we have to play the game well. And they're demanding research. So medyo helpless tayo but to give what they want to convince them. Siguro po ay doon natin tapusin muna yung diskusyon natin para sa huling araw natin. Nandito naman po ang ating speakers pa. Siguro may konting oras pa mamaya para lapitan sila at tanungin din ng personal para sa ating mga katanungan. Tawagin ko muna si Ina, saka si Jasper ulit. Palakpakan po muli natin ang ating mga nagpagsalita, sina Dr. Sibayan Sarmiento, Cruz at Metilla. Ayan, maraming salamat po. At